Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Pakinggan lang po natin itong balita ngayon na sariwang-sariwa pa po ito. Dahil nag-file po ng impeachment complaint ang sila Chubby Chingson, Mike Defensor at ang tatlong congressman na former congressman po ito mga kababayan. Ngayon, para po yatang hindi tinanggap ng Secretary General ang kanilang complaint mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang report ng balitang ito mga complaint. Isang maleta ng complaint. Pwedeng ipakita, sir? Pwede ipakita? Kasama yung ebidensya. Kasama yung ebidensya. Yan ang complaint. Yung complaint. We have former congressmen as complainants also here. Tatlo. Tatlong former congressmen. Tatlong endorser. Thank you. Asa po, sa mga endorser, congressman. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Sa position ko, we will use other options, legal options. We have other legal options. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Hindi tinanggap ang kanilang complaint ng Secretary General ng Congress. Bakit? Labag sa batas po yan mga kababayan. Karapatan po ng bawat isang Pilipino, ma-political ka man, maabogado ka man, o ordinaryong Pilipino ka man, pag nag-complain ka, dapat tinatanggap ng Secretary General mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito sa atin ngayon. Talaga pong harap-harapan na pong nilalabag sa batas ang kanilang ano. Bakit nila tinanggap ang unang complaint na impeachment complaint laban kay BBM? Doon yung dating abogado ni Lisa Marcos mga kababayan. Tapos itong lehitimo na nagpa-file ng complaint na sila Chubby Chingson, Mike Defensor, Atty. Topacio at ang tatlong former congressman na si kalimutan ko lang pangalan ng isa, kilala ko po yung isa eh. Pero bakit hindi nila tinanggap mga kababayan? Yan ang nakakalungkot lang isipin. Na pinipilit po talagang salswela ang ginagawa ng gobernong ito. Na ito po talaga ang kumpletong ebidensya na ipapakita laban kay BBM. Pero tinanggap nila yung 15 page na complaint ng isang abogado na nakaugnayan pa ang First Lady Lisa Marcos na siya pong tumatayong abogado doon sa kaso nila ni Glenn Chong mga kababayan. Tinanggap nila yung 15 page na complaint ng Kongreso pero hindi tinanggap itong kay Chubby Chingson, kay Mike Defensor at Atty. Topacio na reklamo mga kababayan na impeachment laban sa sitting president. Labag po sa batas ito mga kababayan. Dapat kahit man lang sana tinanggap, okay na po yun eh. Di ba po? May nag-endorso man ng tatlong former congressman, tama po yun. Basta importante, may nag-endorso. Hindi man sila active na kongreso, pero isa silang dating congressman, mga kababayan. Kitang-kita na po talaga ang malawakang pagtakip nila sa sitting president, mga kababayan. Magbubulag-bulagan na po sa buong katotohanan kasi alam naman po natin na hindi po talaga pwedeng hindi idawit ang presidente dyan sa flood control mga kababayan.
Kasi bakit? Ang pinsan niya ang Speaker of the House at ang si Saldico mismo tinuturo sila BBM at saka si Martin Romualdez, mga kababayan. And yet, yung investigasyon doon sa Blue Ribbon Committee ni Pampilo Lacson, nilalayo nila kay Martin Romualdez ang investigasyon. Bakit? Kasi alam naman po natin na siguro di umano malaki ang ginastos na diyan na lumabas na pera ng bayan para diyan sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga po sila nagtatalo-talo doon sa Senado at naglabas ng minority report ang sila Marcoleta at Aimee Marcos kasi nga po pinipilit po talaga ng abogado ni Martin Romualdez na si Ping Lacson at saka si Tito Soto na ilayo kay Martin Romualdez ang investigasyon ng flood control. Yun po ang katotohanan dito, mga kababayan. Kaya ngayon, nag-file sila ng impeachment complaint laban kay sitting president na si BBM, hindi nila tinatanggap doon ng Secretary General ng Kongreso. Tama po ba yun ang ginagawa nila, mga kababayan? Nakakalungkot po, talaga pong pinagtatakpan po, pinagkakaisahan na po ang taong bayan, mga kababayan. Kasi patuloy pa rin silang nagpipiesta sa pera ng bayan, mga kababayan. Yun po ang buong katotohanan dito. Kaya siguro, pilit pa rin nilang pinagtatakpan na maimbestigahan talaga si Martin Romualdez, mga kababayan. At alam naman po natin, pag naipit ang ulo nito ni Martin Romualdez, wala siyang ibang ituturo kung hindi ang kanyang pinsan na si BBM, mga kababayan. Yan ang buong katotohanan dito siguro. Na ipilit nilang pinagtatakpan, dinadivert sa mga senador, kay Bong Revilla, kay Villanueva, kay Jingo Estrada, at kay Chis Escudero, at kay Abby Binay, at kay Grace Poe, mga kababayan. Nakakalungkot pong isipin na pinipilit po nilang i-divert ang mga isyu para di umano masasabi nilang may nahuli silang big piece, mga kababayan. Yung pagka-aristo lang, pagkasuko lang ni Ramon Bong Revilla Jr. doon sa CIDG, pinagpipistahan ng media, mga kababayan. Ini-implicate, maraming naglalabasan na fake news na ang tinuturo daw di umano ni Bong Revilla ay si BP Sara ang mastermind, mga kababayan. Nakalabas po yan pero hindi po lumalabas sa mainstream media yan. Makikita mo lang po yan, nakapost doon sa Facebook. Pag kiniklik mo yung profile, wala ka namang makitang tao doon, mga kababayan. Kaya nga po, yun po ang nagkalat ngayon ng mga fake news na ginagamit si Bong Revilla at ang tinuturo si BP Sara. Alam naman po natin na walang flood control project ang Vice Presidente. At wala din po sa listahan ni Leonardo Libeste, si BP Sara, mga kabayan. Pinipilit lang po nilang i-implicate si Bong Revilla kay BP Sara. Kasi alam naman po natin ng lahat ng mga anak na congressman ni BP Sara, ni Bong Revilla ay hindi pumirma sa impeachment trial ni BP Sara noong 2025. At bagkos, si Bong Revilla na nagnanumber 1 sa survey nung panahon ng eleksyon ng 2025, nilaglag nila at ipinasok nila sila Pangilinan, si Bam Aquino. Yun po ang nilaglag nila si Bong Revilla at ang masakit pa dito, kinasuhan pa ang kawawang senador na si Bong Revilla. Ginagamit talaga nila yung pagkasikatan ni Bong Revilla kasi artista ito, mga kababayan. Sikat na sikat po ito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya nga po nananalo sila ang lahat ng mga anak nila doon sa Kongreso sa Cavite, mga kababayan. Ngayon, ang impeachment na ipinapile ng mga lehitimong complainant na sila Chavit Singson, Mike Defensor at si Atty. Topacio hindi tinanggap ng Secretary General ng Kongreso. Bakit kaya? Ano kaya ang ibig sabihin? Labag po sa batas yan. Karapatan po nilang tanggapin. Parang nauna lang po yan yung sa pinail nila yung Duterte party list na sila Gardenia na hindi rin po tinanggap ng Secretary General, mga kababayan. Bakit? Bakit ganito na ba ang bayan natin? Marsyalo na ba tayo, mga kababayan? Na magsasalita ka laban sa presidenteng ito, hindi na tinatanggap na kung sino man ang nandoon sa bisina. Bakit kaya, mga kababayan?
Binubusolan na ba talaga ang mga Pilipino para lang hindi pa-impeach ang ating sitting president, mga kababayan, na kahit na sinasabi na di umano ng kanyang kapatid na bangag ang kanyang buong pamilya, ayon mismo di umano kay Amy Marcos yan, mga kababayan. Marami pa rin congressman na gusto nilang mamuno ang isang bangag na presidente doon sa palasyo ng Malacanang na pinipilit namang wala silang hamon sa presidente na mag-hair follicle test ka na para mapatunayan natin na hindi totoo yung sinasabi nila. Napakasimple lang po ng problema, mga kababayan, na kayang solusyonan ng sitting president na inire-required sa kanya ng taong bayan na magkuhan siya ng drug test, ng hair follicle test, mga kababayan. Napakasimple lang po, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot isipin na hindi kayang tanggapin nila na pinagtatakpan ng kanilang mga kalyado na sa Kongreso man, sa Senado man, pinagtatakpan ang Martin Romualdez at si BBM, mga kababayan. Kasi nga po, siguro malaki po talaga ang pakinabang nila rito sa dalawang ito, mga kababayan. Bakit? Bakit hindi tinanggap ng Secretary General ang complaint na impeachment complaint nila Chavit Singson at Mike Defensor Santiago at Attorney Topacio? Bakit? Bakit si Lacson nag-aabogado kay Martin Romualdez at pilit niya nilalayo ang implicate ni Martin Romualdez doon sa pagkabili ng bahay doon sa number 30 Tamarin Street ng Forbes Park, ni pinapalabas nila na si Diskaya di umano ang kontraktor doon sa pag-renovate ng bahay ni Martin Romualdez. Bakit? Kasi tinuturo siya nung dalawang babae na pilit namang itinatanggi ni Diskaya na hindi ko napuntahan yung bahay na yan at hindi ako nakakapasok dyan. Pero nung nag-request si Diskaya na ipaalis yung face mask ng dalawang babae, hindi pinayagan ni Pampilo Lacson. At nung nagtanong na mismo si Marcoleta regarding doon sa dalawang babae, ang sumasagot sa mga tanong ni Marcoleta ay si Pampilo Lacson. At pinipilit mismo ni Pampilo Lacson na hindi kasama na implicate dito si Martin Romualdez, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot na pangyayari sa ating bayan ngayon, mga kababayan. Na imbis na yung mga inaasahan nating mga senador na magtatanggol sa taong bayan na naghalal sa kanila, sila pa mismo ang nagprotektor sa kanilang mga inaakusahan na nagnakaw ng pera ng bayan di umano na sila Martin Romualdez, si Saldico at si BBM, mga kababayan. Ayon mismo kay Saldico yan, mga kababayan, di umano. Yung po ang nakakalungkot na mahirap tanggapin ang buong katotohanan na pilit po nilang inilalayo sa dalawang ito ang kaso ng Martin Romualdez at kay BBM at gusto nilang mangyari hanggang kay Saldico lang. Alam naman po natin kung sino nagre-release ng pera at sino ang nagpumipirma ng budget. Si Martin Romualdez papunta kay BBM, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Pero pilit po nilang inilalayo ito, mga kababayan. So hanggang dito na lang po muna ako. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismi.